10 nakakabahala o nakakatakot na sintomas, pero pwedeng normal lang pala. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi naman kasi po pwede na bawat nararamdaman, papacheck up tayo sa doktor. Minsan, malilito ka rin kasi marami ka talagang mararamdaman. Pero itong 14 na mga senyales na to, common ito Kadalasan ito, hindi naman delikado. Pero bago ko umpisahan itong 1 to 14, dapat natin tandaan, usually mas bata ang pasyente. Kung mas bata kayo, less than 40 years old, mas hindi delikado. Pero syempre, pag senior, pag 50, 60 pataas, kahit ganitong sintomas, mas binabantayan natin. So, mas walang bisyo, mas bata, mas healthy, mas okay. Itong mga 14 symptoms, meron kayo nito, sigurado ako. Number 1, muscle twitching. Di ba nakakatakot yung muscle twitching? Minsan yung mata, galaw ng galaw, di ba? Ayaw huminto. Pag yung mata ang gumagalaw, nanginginig, pagod lang yon, tulog lang yon. Minsan, itong paa ko, itong binti, talagang nginig ng nginig. O itong hita, gumagalaw mag-isa. Parang ano siya, contract ng contract, matatakot ka. Okay? So, bakit nagma-muscle twitch? Pwedeng sobrang pagod, pwedeng naipit yung paa mo, pwedeng dehydrated, kulang ka sa tubig. Pwedeng electrolyte imbalance, kulang ka sa saging, kulang ka sa potassium, kulang ka sa calcium. Okay? Kaya kung meron nanginginig na parte sa katawan mo, relax lang, huwag kakabhan, lalo manginginig, inom ng maraming tubig, pwedeng kumain ng saging, pwedeng stretch lang, tulog mo lang, wag mo lang pansinin yung nanginginig sa kamay mo o sa paa mo, mamaya mawawala na yan. Okay? So, hayaan mo muna, 1 day, 2 days, usually pag tulog mo, wala na yan. Number 2, senyales na nakakatakot, paminsan-minsan kakabog ang dibdib. Hindi niyo ba napapansin? Minsan, parang, uy, ang bilis ng kabog ng dibdib natin. Kung paminsan-minsan lang yan, let's say, sa isang buwan, isang beses lang nangyayari, pwedeng dahil uminom ka ng kape, nasobrahan ka ng kape, pwedeng puyat ka, pwedeng na-stress ka, pwedeng napagod ka. Yan. So, minsan nagpapalpitate. Ako pa nagpapalpitate ako, kasi bilang cardiologist, internist, linya ko yan Meron naman palpitation, bali wala. Meron palpitation na medyo masama. Kung ano man palpitation, ako inuubo ko. Inuubo ko siya. Minsan, pag naglolo ko yung heartbeat ko, ubuhin ko lang na ilang beses, magno-normal na siya ulit. So, pwedeng, minsan, kung malakas ka naman, kahit nagpapalpitate, kabado ka, minsan na-exercise ko Nilalakad-lakad ko kung malakas ka pa rin. Meron kasing palpitation, pag rested ka lang, kumakabog. Pero pag nilakad mo, binilis mo yung heart rate mo, nawawala yung kabog. May ganun. Pag ine-exercise, nawawala yung kabog. So, yung mga occasional, paminsan-minsan kumakabog, bata pa kayo, wala namang kaso, baka stress lang, puyat lang, okay lang yon. Hindi naman talaga kailangan matakot. Ang binabantayan natin, yung nawalan ng malay. Okay? Pag nawalan ng malay, ibang usapan yon. O hinihingal pag kumakabog na parang magko-collapse, ibang usapan yon. Pero yung paminsan-minsan, pwede naman hindi pansinin. Yan pangalawang senyales, nakakatakot yan. Number 3, na nakakatakot na senyales na malamang hindi delikado, sharp pain sa dibdib. Sharp, parang tumutusok. Ako, madalas meron yan dito, parang biglang may tutusok ditong masakit o may tutusok dito. Basta patusok yung chest pain, usually, lalo na kung bata pa kayo, hindi pinapansin yan. Baka muscle pain yan o bone pain, minsan yung buto, baka paghiga mo lang, naipit, o pag upo mo, laging nakakuba, o matagal ka nag-cellphone, nakuba ka, kaya biglang sumakit. So, wag mo lang pansinin yan, galaw-galawin mo lang yan, konting massage. So, mild chest pain, hindi delikado. Pwedeng nervyos, pwedeng muscle, o pwedeng galing sa tiyan. Basta wala kang risk factor. Ibig sabihin, hindi naman senior, hindi naman may heart problem dati, hindi high blood na diabetes na malala, hindi ganon.
Yung mga patulis na chest pain, patusok-tusok, di ba anong klaseng sakit? Tusok-tusok. Wala yung mga tusok-tusok na yun. Pag may tumawag sa akin, tusok-tusok, huwag mo lang pansinin yun kasi 99% hindi yan galing sa puso. Ang tunay na chest pain galing sa puso, sinasabi ko nga sa inyo, usually hindi mo siya matuturo, ganito itsura nila, tapos hindi mo matuturo parang nasa loob. Tsaka between 5 minutes to 15 minutes yung sakit. Hindi siya yung parang 1 second, 5 seconds tutusok, hindi po yun. Muscle pain lang yan. Okay? So yan, di yan kailangan mag-alala. So later on, mag-check up kayo pag okay na, pero hindi nang mamadali. Number 4, paminsan-minsan na merong problema sa tiyan. Minsan makabag, minsan masakit ang tiyan, humihilab, minsan nagtatae. O yan, wala namang kaso yan. Yung bloating, gas, paminsan-minsan, very common yan. Baka may nakain lang kayo, baka magtatae kayo, na parami yung kain, nag-all you can eat kayo, na-stress lang kayo, o hormonal changes, re-reglahin, malapit na reglahin, nagloloko yun tiyan. Okay lang yon. So, pag tiyan ang problema, hot water lang yan, di ba? Hot water, relax, kain konting saging, lakad-lakad lang yan. Okay? Huwag lang kumain lang ng mga, yung simpleng pagkain lang, kanin, sabaw, simple lang, kanin, ulam, ganun lang kasimple. Malambot na kanin, gusto mo parang lugaw lang, relaxing food. Walang kaso. Iwas mo na sa mga junk food na kung ano-anong mga chips. So, occasional masakit ang tiyan, walang kaso yan. Tigil nyo muna yung mga soft drinks nyo, hot water lang. Number 5, ito, meron ako sintomas nito. Nasusuka paminsan-minsan. Siguro, ito bagong senyales na nagkakaedad. Pag nagkakaedad kayo, pag umabot kayo ng 50, 60, malalaman nyo rin ito. Parang nag-iiba yung panlasa. Parang walang lasa yung pagkain. Parang hindi na siya ganun kasarap. Kailangan masarap na masarap yung pagkain bago kakainin, kundi masusuka ka. So, ayun, nafe-feel ko yan eh. Pag nasusuka kayo, pwedeng, indigestion, pwedeng stress, o pwedeng nahilo sa sasakyan, o biglang ikot yung ulo. Pag tumatanda kasi, biglang ikot ng ulo, hilo na eh. Diba? Minsan hilo na, galaw na siya. O lalo na yung tungo, yan nahihilo yan. Merong tungo na nahihilo. Kasi nga, yung balance natin sa tenga, hindi na ganun kaganda. Pag bata ka, kahit gawin kang trumpo, di ba? Di ba? Iniikot-ikot yung mga bata, o baliwala, di ba? Pero pag may edad na, konting biglang galaw, konting ganyan, kailangan pinapractice mo sarili mo. Konting ikot ng ulo, konting ganyan, subukan nyo. Mga senior, di ba may hilo na? Kaya unti-unti lang sinasanay. Unti-unti. Pag nahilo, okay, maintain, relax. Okay lang. So, occasional nausea, occasional, okay na rin yan. Bakit nagkaka-digestive issues, lalo na kung may edad? Nagbabago ang katawan natin pag nagkakaedad. Humihina ang panunaw pag nagkakaedad, nababawasan ang laway, kaya laging hirap lumunok, at kulang na yung digestive enzymes. Kulang yung acid sa tiyan, pancreatic enzymes, kaya talagang maraming problema sa tiyan pag tumatanda. Number 6, hindi naman delikado to. Paminsan-minsan masakit ang ulo. Okay? Like ngayon, pag uminom ka ng malamig na inumin, di ba, minsan gusto natin ng mga fruit shake, di ba, yung mga ice, na pag ininom mo yung ice na isang baso, na malamig, sasakit na ulo mo. Yun eh, brain freeze. Walang kaso yun, uminom ka ng malamig eh. Pag nai-stress ka, sumasakit din ang ulo. Pag puyat, sasakit din ang ulo. Pag init, lamig, galing sa labas, pumunta sa aircon, napawisan, lumabas, sasakit din ng ulo. Hihilab yan. Sobrang stress, parang migraine, hihilab din yan. So, delikado ba? Hindi delikado kasi nagbago lang yung temperature. So, masahe, relax, inom lang ng tubig, kung dehydrated, tulog lang. Okay, konting masahe dito, konting stretch lang. Diba, makinig kayo ng magandang music. Baka nasobrahan ng basa, nasobrahan ng kakatingin ng chismis. Diba, ang daming chismis ngayon sa internet, hanap kayo ng hanap.
Kung sino nag-away, sinong artista ng away, sasakit ang ulo nyo. Diba? Kakatingin eh. Lalo na gumagalaw yung sasakyan, naghahanap kayo ng balita, mga chismis, sasakit ang ulo nyo. Bakit? Ice eh. Hinahabol ng mata yung binabasa mo. Kaya sasakit dito, sasakit ang headache. Okay? Kaya mas maganda nga makinig na lang sa music o yung mga podcast. Tenga lang ginagamit para wag na tingnan. Mas maganda yon para hindi sumakit ang ulo. Number 7, temporary joint stiffness. Paminsan-minsan masakit ang joint. Paminsan-minsan masakit ang muscle. Okay lang yan. Hindi delikado. O paggising, masakit ang likod, masakit. Ano lang yan? Stiff neck o stiff back. Okay lang yon. Pahinga lang, stretch lang, massage lang, baka dehydrated ka lang. So, yung mga paminsan-minsan, walang kaso. Diba? Pero kung madalas, syempre, ibang usapan yun. Number 8, minsan may rashes. Diba? Yung mga biglang may rashes, natakot na kayo, baka kinagat kayo ng lamok, o baka nakagat ng ipis, di mo masabi. Baka may allergy, o baka may tagulabay, hives. Tagulabay, minsan nagbago yung parang mga malalaki. So, yung mga ganyan, any allergy, iniinuman ko lang maraming tubig para malabas tong mga allergen. Para wala namang masama, inuman mo lang ng tubig. Minsan anti-allergy, antihistamine, tapos obserbahan lang, mawawala din yan. Okay, wag lang kamutin ng kamutin. Number 9, minsan maugong ang tenga. Tinnitus, ako common yan. Ngayon nga, medyo puno nga tong tenga ko eh. Bakit umiingay ang tenga? Parang may ugong, parang may electric fan, tumatanda. Aging. Malakas ang sound. Stress. So, anong cause ng tinnitus? Allergy, anti-allergy medicine, pwede na yan. Number 10 out of 14 to na senyales, laging dry eyes. Diba? Marami sa atin, like kanina, meron kaming birch tree na pamigay sa Marikina. Marami nagko-complain. Sabi niya, Dok, yung mata ko mapula, parang may buhangin, masakit ang mata ko. Dry eyes yan. Pag tumatanda, edad 50, 60, manunuyo talaga yung mata. Okay? Baka minsan sa electric fan, sa hangin. Pero pag may edad, pinapatakan ng mga natural tears eh. May nabibili sa mga drugstore, mga tears naturale. Magtanong po kayo, artificial tears para sa mata. Pinapatak para hindi mag-dry yung mata. Number 11, paminsan-minsan hinihingal. Okay, pag tumatanda, hinihingal, minsan okay lang yan. Tumatanda, kulang sa exercise, tumataba, hinihingal, may araw mahina, pakiramdam, di pahinga lang. Later on, kung malakas, okay na ulit. Pero yung laging hinihingal na may huni, may ubo, ibang usapan yun. Yung sinasabi ko, yung paminsan-minsan na hingal, kulang lang sa resistance. Number 12 out of 14 na senyales, minsan makakalimutin. Nakalimutan mo yung cellphone mo, yung gamit mo, yung relos mo, okay lang yun. Marami kang iniisip, nakalimutan mo, di ba? Busy ka, busy. Na-stress. Tumatanda. Tsaka pag tumatanda, humihina talaga memory. Ang ayaw natin, yung dementia. Dementia, Alzheimer's, yung talagang nakakalimot na. Yung talagang hindi na makabalik sa bahay. Ibang usapan na yun. Kaya sabi ko nga, mas maganda ginagamit lagi yung utak para hindi magkaroon ng dementia. Number 13, paminsan-minsan mood swings. Minsan mainit ng ulo. Okay? Pwede naman mainit ng ulo. Pag less than 2 weeks, baka hormonal changes, baka stress lang, stress sa buhay, up and down. Pero yung laging malungkot, laging ibang galit, ibang usapan yon. Less than a month na mood swing, okay lang yun. Baka stress lang siya, wag lang gano'ng pansinin. O okay din yan. And number 14, yung paminsan-minsan hindi makatulog. Di ba? Minsan ganun tayo. May isang linggo hindi makatulog. Ba't hindi makatulog? Nasobrahan ng kape, may night shift, may bagong project, na stress, pwede yan. Di ba? So, ano gagawin natin? Pwede yung mga melatonin na iniinom, pwedeng vitamin B complex,
Pwedeng gatas, kung okay sa'yo, bago matulog. Chamomile tea, pwede rin. Pwedeng saging, pwede sa gabi, medyo quiet time na. Pa-relax na. Pagdating na ng mga 6 o'clock, 7 o'clock, wala nang meeting. Kalma-kalma na. So, ito po, 14 senyales, sinabi ko sa inyo, kung bata pa kayo, paminsan-minsan lang to, hindi naman po delikado, hindi naman kailangan agad magpa-check up. Pero kung duda nyo na matagal na to, 1 buwan na, ganyan pa rin nararamdaman nyo, eh wala naman po masama, pwede rin tayo magpatingin sa inyong mga doktor. Salamat po. God bless.